Noong Marso 2020, nahalal ako bilang leader ng iglesia. Di nagtagal pagkatapos noon, narinig ko na may ilang kapatid na darating para magturo ng mga kasanayan sa computer at maglinang ng ilang computer technician. Labis akong naging interesado pagkarinig ko rito. Noon pa man, ay interesado na ako sa teknolohiya ng computer at pinag-aralan ko pa nga ito ng mag-isa sa aking libreng oras. Kaya nakaramdam ako ng matinding pagnanais na matutunan ang mga kasanayang ito. Kung titingnan ang mga miyembro sa aming iglesia, ako ang nag-iisang may kaunting batayang kaalaman sa larangang ito. Kaya ang laking bagay kung magagawa ko ang tungkuling ito. Naisip ko kung paanong hindi ako masyadong mahusay magsalita sa kasalukuyan kong tungkulin bilang leader. At minsan, kapag may mga tanong o kapag nahihirapan ang mga kapatid, hindi ko alam kung paano makipagbahaginan at lutasin ang mga ito. At medyo nakakahiya ito. Kung magagawa ko ang isang teknikal na tungkulin, ang pagpapakadalubhasa sa mga kasanayan, ay gagawin akong taong may teknikal na talento at magbibigay sa akin ng pagkilala. Kaya, pinanabikan kong maipakita ang aking mga kapabilidad sa tungkuling ito ng teknolohiya ng computer. Nang makita ko ang isang sister na may mahinang batayang kaalaman na nag-aaral ng teknolohiya, medyo minaliit ko siya at kaswal na nagbigay ng ilang payo. Tumugon ang sister ng may pagkagulat. Sinasabing, "Hindi ko inaasahang alam mo pala ang tungkol sa mga bagay na ito." Natuwa ako nang marinig ang papuri niya at naisip ko, talagang minaliit mo ako. Kung hindi lang dahil sa tungkulin ko bilang leader, nag-aaral na sana ako ng teknolohiya. Noong unang bahagi ng Mayo, dumating si Brother Jiangming sa aming iglesia para magturo ng mga kasanayan sa computer at napakasaya ko. Naisip ko, kahit hindi ako makakapunta sa mga aralin araw-araw, makakahanap ako ng oras para matuto. At ang pagkatuto mula sa mga taong maalam ay tutulong sa akin na maarok ang mas maraming kasanayan. At sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataon, maipapakita ko ang aking mga kapabilidad. Noong una akong pumunta para mag-aral, napansin ko na ang ilan sa mga teknikal na nilalaman ay may kasamang mga terminong Ingles. Kaya hindi ko napigilang magpakitang gilas ng aking mga kasanayan sa Ingles, nagbabasa at nagsasalin para sa kanila. Tiningnan ako ng mga kapatid ng may panibagong respeto. Sinabi ng isang sister, "Anong antas ng iyong Ingles? Alam mo maging ang mga technical na termino. Ikaw ang pinakakalipikadong mag-aral. May bentahe ka." Tumango ako at sinabi, "Sadyang isa itong bagay na gusto kong pag-aralan." Nang makita ko ang mga sister na nahihirapan sa ilang operasyon habang nagsasanay, inalok ko sila ng kaunting gabay. Iniisip na dahil leader ako at walang oras, pasulpot-sulpot lang akong makakapag-aral. Kung hindi, tiyak na mas mabilis akong matututo kaysa sa inyo. Sa kasamaang palad, 2 o 3 araw lang akong nakapunta sa mga aralin. At pagkatapos, ay hindi na ako nakapagpatuloy dahil abala ako sa gawain ng iglesia. Labis akong nanghinayang at medyo tutol. Iniisip na hindi ako maaaring mahuli sa inyong lahat. Kailangan kong humanap ng oras para makahabol sa hindi ko natutunan. Pagkatapos noon, nanood ako ng mga tutorial para matuto at nagsikap akong saliksikin ang anumang hindi ko naiintindihan. Kapag nagtatanong sa akin ang mga kapatid tungkol sa mga bagay na hindi nila naiintindihan, nakapagbibigay rin ako ng ilang payo sa kanila. Nang makatanggap ako ng mga papuri mula sa mga kapatid, nakaramdam ako ng pagmamalaki
At mas lalo ko pang kinahiligan ang mga tungkuling kaugnay sa teknolohiya ng computer. Gayunpaman, sa aking tungkulin bilang leader, madalas akong nahaharap sa iba't ibang paghihirap at minsan, hindi ko malutas ang mga ito na nagdudulot sa akin ng kahihiyan. Bagamat ginagampanan ko ang aking tungkulin, ang puso ko ay wala ng sigasig na tulad noong nag-aaral ako ng teknolohiya ng computer. Ni hindi ko iniisip kung paano gampanan ng maayos ang aking tungkulin. Sa halip, nakatuon ako sa pag-aaral ng teknolohiya ng computer. Minsan, medyo nakokonsensya ako. Iniisip na, pinababayaan ko ba ang tungkuling marapat kong gawin? Ngunit, pagkatapos ay naisip ko kung paanong pangkaraniwan lamang ang mga technical na kasanayan ng mga computer technician sa iglesia. At na, ang pagtulong sa mga kapatid sa mga issue sa computer ay isa ring kagyat na pangangailangan. Kaya sa pag-iisip na iyon, naglaho ang aking pagkakonsensya. Isang araw, inasikaso ko lang ang aking tungkulin pagkatapos munang magkalikot sandali ng computer. At bunga nito, natuklasan kong nakaligtaan ko ang isang medyo kagyat na gampanin na nagdulot ng mga pagkaantala. Noon lang ako nakaramdam ng takot. Ang kakulangan ko ng focus sa mga pangunahin kong responsibilidad ang nagdulot ng pagkaantalang ito. Naisip ko rin ang iba pang mga gampaning dapat sanay na ipatupad ngunit hindi nagawa at ang iba pang dapat sanay na subaybayan ngunit hindi. Nakaapekto ito sa pag-usad ng gawain at nakaramdam ako ng kaunting pagsisisi. Iniisip na bilang isang leader, dapat kong ituon ang aking mga pagsisikap sa aking pangunahing tungkulin. Ngunit palagi akong nag-aaral ng teknolohiya ng computer. Talagang pinababayaan ko ang aking mga marapat na responsibilidad. Nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, handa akong ituon pabalik ang puso ko sa aking tungkulin at hindi na gumawa ng mga bagay ayon sa aking mga kagustuhan. Mula ngayon, taimtim kong gagampanan ng maayos ang aking tungkulin. Ngunit ilang araw pagkatapos, may nangyaring naglantad muli sa akin. Isang sister ang nakaranas ng ilang paghihirap habang ginagampanan ang kanyang tungkulin at hindi ko alam kung paano makipagbahaginan sa kanya. Dahil hindi ko malutas ang kanyang mga problema, naramdaman kong napahiya ako ng kaunti at medyo naging negatibo rin. Iniisip na bilang isang leader, hindi ko man lang malutas ang iisang problema. Nakakahiya ito. Ano na lang ang magiging tingin ng sister na ito sa akin kapag nakatalikod na ako? Mas mabuti pa sigurong mag-aral na lang ako ng teknolohiya. Kapag may mga problema sa computer ang mga kapatid, malulutas ko agad-agad ang mga ito at matatanggap ko pa ang papuri at paghanga ng lahat. Nang maisip ito, ayoko nang maging leader pa. Makalipas ang ilang araw, nalaman ng isang mangangaral na dahil sa pagpapabaya ko sa aking tungkulin, may ilang gampaning hindi nagawa ng maayos, kaya pinungusan niya ako. Ipinahayag ko noon ang pagnanais kong matuto ng teknolohiya ng computer. Nakipagbahaginan siya sa akin at hiniling niya sa akin na pagnilayan kung bakit mas gusto kong gawin ang isang technical na tungkulin sa halip na maging leader. Sa aking pagninilay, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kung ang tungkuling iyong ginagampanan ay isang bagay na bihasa ka at gusto mo, nararamdaman mo na ito ay responsibilidad at obligasyon mo, at na ang pagsasagawa nito ay isang bagay na ganap na likas at may katwiran. Nadarama mong
Ikaw ay nagagalak, maligaya, at matiwasay. Ito ay isang bagay na handa kang gawin at isang bagay kung saan kaya mong maging deboto at nadarama mong binibigyang kasiyahan mo ang Diyos. Ngunit kung isang araw ay maharap ka sa isang tungkulin na hindi mo gusto o hindi mo pa kailanman nagampanan, magagawa mo bang maging deboto kung gayon? Masusubok nito kung isinasagawa mo ang katotohanan. Halimbawa, kung ang iyong tungkulin ay nasa pangkat ng mga gumagawa ng himno at kaya mong umawit at isa itong bagay na ikinagagalak mong gawin, maluwag sa kalooban mong gampanan ang tungkuling ito. Kung binigyan ka ng isa pang tungkulin kung saan sinabihan kang ipangaral ang Ebanghelyo at ang gawain ay may kahirapan, magagawa mo bang tumalima? Pinagnilayan mo ito at sinabing, mahilig akong umawit. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ayaw mong ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ang malinaw na kahulugan nito. Patuloy mo lang sinasabing, mahilig akong umawit. Kung ang isang leader o manggagawa ay mga tuwiran sa iyong, bakit hindi ka magsanay sa pangangaral ng Ebanghelyo at sangkapan mo ang iyong sarili ng higit pang katotohanan? Higit itong magiging kapaki-pakinabang sa iyong pag-unlad sa buhay. Nagpumilit ka pa rin at nagsabing, mahilig akong umawit at mahilig akong sumayaw. Ayaw mong mangaral ng Ebanghelyo anuman ang kanyang sabihin. Bakit ayaw mong gawin iyon? Dahil sa kawalan ng interes. Wala kang interes, kaya't ayaw mong gawin iyon. Ano ang problema rito? Ito ay ang iyong pagpili ng tungkulin batay sa iyong mga kagustuhan at personal na panlasa at hindi ka nagpapasakop. Wala kang pagpapasakop at iyon ang problema. Kung hindi mo hinahanap ang katotohanan upang malutas ang problemang ito, sa makatwid ay hindi ka tunay na nagpapakita ng gaanong tunay na pagpapasakop. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na pagdating sa mga tungkuling interesado ako, kung saan ako magaling, kung saan maipepresenta ko ang aking sarili, at makukuha ang paghanga ng iba, handa akong magsumikap na gawin ang mga iyon ng maayos. Gayunpaman, sa mga tungkuling hindi ko gusto, at kung saan hindi ko maipapakita ang mga kapabilidad ko, ayaw kong sumuong sa mga hamon. Ipinakita nito na pinipili ko pala ang mga tungkulin batay sa mga personal kong kagustuhan at kulang ako sa pagpapasakop sa Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa pag-aaral ko ng teknolohiya ng computer, naramdaman ko na kapag may mga pagkakataon akong maipakita ang aking kakayahan, ibinubuhos ko ang sarili ko sa pananaliksik. At kapag nakakamit ko ang kaunting tagumpay, ang tingin ko sa sarili ko ay katangi-tangi na. Kapag nakakatanggap ako ng papuri at paghanga mula sa iba, labis akong nasisihan sa aking sarili. Pero kapag nagkakaproblema ako sa tungkulin ko bilang leader at hindi ko malutas ang mga ito, napapahiya ako at gusto kong labanan o iwasan ang sitwasyon. Kaya sa halip, nagsisingit ako ng oras para mag-aral ng teknolohiya na sa huli ay nakaantala sa mga pangunahing tungkulin ko. Talagang pinababayaan ko ang marapat na tungkulin ko. Bilang isang leader ng iglesia, kapag nahihirapan ang mga kapatid sa kanilang mga tungkulin at hindi ako epektibong makapagbahagi, dapat sana ay umasa ako sa Diyos para hanapin ang katotohanan o humingi ng tulong sa mga nakakaunawa ng katotohanan para gabayan at tulungan ako. Pero dahil hindi ko maprotektahan ang pride at katayuan ko sa mata ng mga tao, gusto ko nalang umiwas at umatras. Ginagawa ko pala ang tungkulin ko batay sa mga personal na interes at kagustuhan. Hinahangad na bigyang kasiyahan ang sarili kong katayuan at reputasyon sa halip na isagawa ang katotohanan.
At hindi ako nakatayo sa posisyon ng isang nilikha para magpasakop sa Diyos. Ang ganitong saloobin ko sa tungkulin ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pagkatapos magkamit ng kaunting pag-aunawa, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, ayoko nang kumilos batay sa mga kagustuhan ko. Handa akong ituon ang puso ko sa aking tungkulin at taimtim itong gampanan ng maayos. Kalaunan, medyo napanatag ang puso ko at sinimulan kong pag-ukulan ng masusing pag-iisip ang aking pangunahing gawain. Kapag may mga paghihirap sa gawain ko, nakikipag-usap ako sa mga kapatid na katuwang ko, hinahanap ang katotohanan para malutas ang mga ito. Pagsapit ng Abril 2021, dahil sa kakulangan ng pagiging epektibo sa gawain ng Ebanghelyo, pinungusan ako ng nakatataas na pamunuan. Pero sa halip na pagnilayan ang sarili ko, agad akong umatras at nagmungkahi akong magbitiw bilang pag-ako sa aking pagkakamali. Nakita ng nakatataas na pamunuan na hindi ako nagninilay o pumapasok sa katotohanan at na naging sukdulan ang pagkanegatibo ko, kaya pumayag sila sa aking pagbibitiw. Makalipas ang ilang araw, ginampanan ko ang isang tungkulin may kaugnayan sa teknolohiya ng computer at medyo masaya ako. Iniisip na nababagay sa akin ang tungkuling ito at na maipapakita ko ang aking halaga. Ibinuhos ko ang sarili ko sa pag-aaral ng teknolohiya at mabilis kong natutunan ang ilang pangunahing kasanayan at nalutas ko ang lahat ng problema sa computer ng mga kapatid. Kapag tinuturuan ko ang mga kapatid, kumpiyansa ako at taas noo at nakita kong napakakasiya-siya ng tungkuling ito. Sa hindi inaasahan, makalipas ang ilang buwan, nakaranas ako ng ilang panganib sa seguridad at hindi ko na nagawa ang aking tungkulin. Madalas akong manlumo at naisip ko, napakabilis mag-update at magbago ng teknolohiya. Napakaraming oras na ang nasayang ko, kaya tiyak na maiiwanan ako. Para hindi masyadong mahuli, sinubukan ko ang lahat para mag-aral ng teknolohiya. Umaasa na balang araw ay magagawa ko pa rin ang mga technical na tungkulin. Kalaunan, pagkatapos kong basahin ang isang sipi ng mga salita ng Diyos, nagsimula akong magkaroon ng kaunting pagkaunawa sa aking kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may likas na instinto sa mga tao. Kung hindi nila kailanman malalaman kung ano ang kanilang mga kalakasan, kung ano ang kanilang mga hilig at libangan, mararamdaman nilang wala silang presensya, hindi nila mapagtatanto ang sarili nilang halaga, at mararamdaman nilang wala silang halaga. Hindi nila magawang ipakita ang kanilang halaga. Gayunpaman, sa sandaling matuklasan ng isang tao ang kanyang mga hilig at libangan, gagawin niya itong tulay o isang pambuelo para maipamalas ang kanyang halaga. Handa siyang magbayad ng halaga para hangarin ang kanyang mga adhikain, para mamuhay ng mas makabuluhang buhay, para maging isang kapaki-pakinabang na individual, para mamukod-tangi sa karamihan at mapansin, para hangaan at sangayunan, at para maging isang katangi-tanging tao. Sa ganitong paraan, makapamumuhay siya ng kontento, magkakaroon ng matagumpay na propesyon sa mundong ito, at maisa sa katuparan ang kanyang mga adhikain at pagnanais, at sa gayon ay magiging makabuluhan ang kanyang buhay. Kung titingnan ang karamihan sa mga tao, iilan lamang ang likas na kasing talino niya, na nakapagtakda ng matatayog na adhikain at pagnanais, at na, sa huli, ay nakapagkamit ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng walang humpay na pagsusumikap. Nakabuo siya ng propesyon habang ginagawa ang gusto niya
Natamo niya ang kasikatan, pakinabang at katanyagan na nais niya. Naipakita ang kanyang kabuluhan at naipamalas ang kanyang halaga. Ito ang paghahangad ng mga tao. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na lagi kong gustong gawin ang mga tungkuling may kaugnayan sa mga interes at libangan ko para makamit ang aking mga mithiin at pagnanais na maging isang taong may technical na talento na hinahangaan ng iba at sa huli ay makuha ang kasikatan, pakinabang at katayuan na ninanais ko. Nang matuklasan ko na ang pagiging mahusay sa teknolohiya ng computer ay maaaring magdulot sa akin ng papuri at paghanga, nakaramdam ako ng matinding halaga at tagumpay. Kaya lalo akong naging interesado sa teknolohiya ng computer, handang magsumikap at magbanat ng buto sa pag-aaral mula umaga hanggang gabi para mapabuti ang aking mga kasanayan. Sinusubukang maging mahusay sa larangang ito para mas maraming tao ang pumuri at humanga sa akin. Gayunpaman, masyado akong kulang sa aking tungkulin bilang leader at wala akong kaisipang maging masigasig. Kapag nakakaranas ako ng mga paghihirap at kabiguan, nagiging negatibo ako at umaatras, nagbibitiw pa nga at nagiging isang taong tumatakas sa tungkulin. Itinuring ko ang aking mga interes at libangan bilang isang tuntungan para mapatunayan ang aking halaga. Gusto kong makuha ang paghanga ng iba sa pamamagitan ng pag-aaral ng teknolohiya ng computer. Ito ay pagpapakana para sa personal na pakinabang at ginagawa ko ito para maitatag ang aking imahe at katayuan sa puso ng mga tao at bigyang kasiyahan ang aking mga ambisyon at pagnanais. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa mga nakatagong motibo sa likod ng aking pamamaraang batay sa kagustuhan sa aking mga tungkulin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kumpara sa mga ordinaryong tao, mas matindi ang pagmamahal ng mga antikristo sa kanilang reputasyon at katayuan, at isa itong bagay na nakapaloob sa kanilang disposisyong diwa. Hindi ito isang pansamantalang interes o ang lumilipas na epekto ng kanilang paligid. Ito ay isang bagay na nasa kanilang buhay, nasa kanilang mga buto, kaya ito ay kanilang diwa. Masasabing sa lahat ng ginagawa ng mga antikristo, ang una nilang isinasaalang-alang ay ang kanilang sariling reputasyon at katayuan, wala nang iba pa. Para sa mga antikristo, ang reputasyon at katayuan ang kanilang buhay at ang layong hinahangad nila sa buong buhay nila. Sa lahat ng kanilang ginagawa, ang una nilang isinasaalang-alang ay, ano ang mangyayari sa aking katayuan at sa aking reputasyon? Ang paggawa ba nito ay magbibigay sa akin ng magandang reputasyon? Itataas ba nito ang aking katayuan sa isipan ng mga tao? Iyon ang unang bagay na kanilang iniisip, na sapat na patunay na mayroon silang disposisyon at diwa ng mga antikristo. At dahil lang dito, kaya nila isinasaalang-alang ang mga bagay sa ganitong paraan. Maaaring sabihin na para sa mga antikristo, ang reputasyon at katayuan ay hindi kung anong karagdagang hinihingi lamang, lalong hindi mga bagay na panlabas sa kanila na makakaya nila kahit wala ang mga ito. Bahagi ang mga iyon ng kalikasan ng mga antikristo. Iyon ay nasa kanilang mga buto, sa kanilang dugo. Ang mga iyon ay likas sa kanila. Hindi masasabing ang mga antikristo ay walang pakialam kung sila ba ay nagtataglay ng reputasyon at katayuan. Hindi ganito ang kanilang saloobin. Kung gayon, ano ang kanilang saloobin? Ang reputasyon at katayuan ay malapit na nauugnay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pang-araw-araw na kalagayan,
sa kung ano ang kanilang hinahangad sa araw-araw. Kung kaya't para sa mga antikristo, ang katayuan at reputasyon ang buhay nila. Paano man sila mabuhay, anuman ang kapaligiran na tinitirhan nila, anuman ang gawain na kanilang ginagawa, anuman ang kanilang hinahangad, anuman ang kanilang mga layon, anuman ang direksyon ng kanilang buhay, umiikot ang lahat ng ito sa pagkakaroon ng magandang reputasyon at mataas na katayuan. At hindi nagbabago ang pakay na ito. Hinding-hindi nila kayang isantabi ang gayong mga bagay. Ito ang totoong mukha ng mga antikristo at ang kanilang diwa. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos na naglalantad sa mga antikristo, labis akong naantig. Itinuring ko ang reputasyon at katayuan bilang isang bagay na kasing halaga ng buhay mismo at palagi kong hinahangad ang paghanga ng iba. Naiimpluwensyahan ako ng mga satanikong lason tulad ng kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito at iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. At palagi kong hinahangad na magkaroon ng katayuan at magandang imahe sa puso ng iba. Handa akong gawin ang anumang tungkulin na magbibigay daan sa akin na magkaroon ng pangalan at hangaan. Handa akong magdusa at pasanin ang halaga ng gayong tungkulin. Ngunit, iniiwasan at tinatanggihan ko ang anumang tungkulin na maaaring makasira sa aking reputasyon at katayuan. Tulad ng sa teknolohiya ng computer, dahil binigyan ako nito ng pagkakataong magkaroon ng pangalan, handa akong pag-aralan ito ng masigasig. Nakatitig sa screen ng computer buong araw at kahit na masakit ang mga mata ko at sumasakit ang leeg ko, nagpupumilit pa rin akong magpatuloy. Sa kabaligtaran, napakapasibo ko sa aking tungkulin bilang leader. Dahil natatakot ako na kung hindi ko malutas ang mga problema, mawawala ang magandang imahe ko sa mata ng aking mga kapatid. Para protektahan ang aking pride at katayuan, nagawa ko pa ngang magbitiw at maging isang taong tumatakas sa tungkulin. Ang mga layunin ng Diyos ay para hangarin ng mga tao ang katotohanan at lutasin ang kanilang katiwalian habang ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Pero sa halip ay hinangad ko ang reputasyon at katayuan para matugunan ang aking banidad na lubusang kasalungat ng mga hinihingi ng Diyos. Tinatahak ko ang landas ng isang antikristo. At kahit na nabigyang kasiyahan ang aking banidad, hindi magbabago ang aking tiwaling disposisyon. At sa huli, matitiwalag pa rin ako. Labis akong nagsisi at nagpatira pa ako sa harap ng Diyos para manalangin at bumalik sa Kanya. At hiniling ko sa Diyos na gabayan ako sa landas ng paghahangad sa katotohanan. Pagkatapos, ay nabasa ko ang 2 sipi ng mga salita ng Diyos at naunawaan ko kung paano pakitunguhan ang aking mga interes at libangan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mula sa araw na ito, isa ka ng tunay na miyembro ng sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala mo ang iyong sarili bilang isa sa mga nilikha ng Diyos. Mula sa araw na ito, dapat mong muling iayos ang mga plano mo sa buhay. Hindi mo na dapat hangarin ang mga adhikain, pagnanais, at layon na dati mong itinakda sa buhay mo. Sa halip, dapat mong baguhin ang iyong pagkakakilanlan at perspektiba at planuhin ang mga layon at direksyon sa buhay na dapat mayroon ang isang nilikha. Una sa lahat, hindi ang pagiging isang leader ang dapat mong layon at direksyon o ang mamuno o mangibabaw sa anumang industriya o ang maging isang kilalang taong nakikibahagi sa isang partikular na trabaho o isang taong bihasa sa partikular na kasanayan. Sa halip, dapat mong tanggapin ang iyong tungkulin mula sa Diyos
Ibig sabihin, alamin kung anong gawain ang dapat mong ginagawa at anong tungkulin ang kailangan mong gawin ngayon sa sandaling ito. Dapat mong hanapin ang mga layunin ng Diyos. Ano man ang hinihingi ng Diyos na gawin mo at anumang tungkulin ang isinaayos para sa iyo sa kanyang sambahayan, dapat mong alamin at dapat maging malinaw sa iyo ang mga katotohanang dapat mong maunawaan at sa mga prinsipyong dapat mong sundin at maarok para sa pagtupad sa tungkuling iyon. Kung hindi mo maalala ang mga ito, maaari mong isulat ang mga ito at kapag may oras ka, mas madalas na tingnan at pagnilayan ang mga ito. Bilang isa sa mga nilikha ng Diyos, ang dapat na pangunahin mong layon sa buhay ay ang tuparin ang iyong tungkulin bilang isang nilikha at maging isang nilikha na pasok sa pamantayan. Ito ang pinakapundamental na layon sa buhay na dapat mayroon ka. Ang pangalawa at mas partikular ay kung paano tuparin ang iyong tungkulin bilang isang nilikha at maging isang nilikha na pasok sa pamantayan. Ito ang pinakamahalaga. Tungkol naman sa mga direksyon o layon na may kaugnayan sa reputasyon, katayuan, banidad, at mga personal na kinabukasan, lahat ng bagay na hinahangad ng tiwaling sangkatauhan, ang mga ito ang dapat mong isuko. Bilang isang mananampalataya sa Diyos, dahil handa kang sikaping matamo ang katotohanan at nais mong kamtin ang kaligtasan, kailangan mong bitiwan ang iyong mga paghahangad, adhikain, at pagnanais. Kailangan mong talikuran ang landas na ito, na landas ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang, at bitiwan ang mga adhikain at pagnanais na ito. Hindi mo dapat piliing layon sa buhay mo ang pagsasakatuparan ng iyong mga adhikain at pagnanais. Sa halip, ang layon mo dapat ay ang hangarin ang katotohanan at kamtin ang kaligtasan. Oo, bilang isang nilikha, ang layong dapat kong taglayin ay ang hangaring gampanan ng maayos ang aking mga tungkulin bilang isang nilikha at hindi ang maghangad ng reputasyon at katayuan o para tuparin ang aking mga mithiin sa pamamagitan ng pagiging isang taong namumukod-tangi, isang profesional, o isang taong may teknikal na talento. Mula ngayon, anuman ang isaayos sa akin ng iglesia, kailangan ko itong tanggapin mula sa Diyos at magpasakop sa kanyang mga pamamatnugot at pagsasaayos. Gusto ko ang teknolohiya ng computer at kapag kailangan ito sa gawain ng iglesia, pag-aaralan ko ito ng masigasig. Ilalapat ito sa aking mga tungkulin upang makamit ang magagandang resulta. Pero, kailangan ko ring lutasin ang anumang hindi wastong intensyon sa loob ko. Kung hindi, sa paggawa ko ng mga tungkulin ng may tiwaling disposisyon, hindi ko makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Kung sa hinaharap ay iatas sa akin ng iglesia na gumawa ng ibang mga tungkulin batay sa mga pangangailangan sa gawain, kahit na hindi ko ito kalakasan, dapat kong harapin at lampasan ang mga hamong lilitaw, magsumikap ng higit sa mga katotohanang prinsipyo, at matuto ng higit pa mula sa aking mga kapatid tungkol sa mga bagay na hindi ko kayang gawin. Kaya nanalangin ako sa Diyos, handang bitiwan ang aking reputasyon at katayuan, na magpasakop sa anumang tungkuling isinasaayos ng sambahayan ng Diyos para sa akin, at hindi nagampanan ang aking mga tungkulin batay sa aking mga kagustuhan. Kalaunan, bumalik ako sa aking bayan at muling ginampanan ang aking tungkulin sa teknolohiya ng computer. Makalipas ang 5 buwan, nakatanggap ako ng liham mula sa pamunuan na nagsasabing kagyat na kailangan nila ng isang taong tutulong sa tungkuling nakabatay sa teksto. Dahil alam ng pamunuan na dati ko nang ginawa ang tungkuling ito, tinanong nila kung handa akong akuin ito. Noong panahong iyon, nag-aaral ako ng isang bagong teknolohiya at
Itinuturing akong medyo namumukod-tangi sa larangang ito sa loob ng iglesia. Kaya talagang nanghinayang akong isantabi ito. At sa isang sandali, muli akong nagdalawang isip. Pinagnilayan ko kung paano ko hinangad ang reputasyon at katayuan noon. At alam kong sa pagkakataong ito, kailangan kong hanapin ang katotohanan para malutas ang aking mga isyu. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Dapat kang matutong sumunod kapag binago ang pagkakatalaga ng tungkulin mo. Pagkatapos mong makapagsanay sa iyong bagong tungkulin sa loob ng ilang panahon at makapagtamo ng mga resulta sa paggampan nito, makikita mo na mas angkop kang gumampan sa tungkuling ito at mapagtatanto mo na mali ang pumili ng mga tungkulin batay sa sarili mong kagustuhan. Hindi ba't nilulutas nito ang issue? Ang pinakamahalaga, isinasaayos ng sambahayan ng Diyos na gampanan ng mga tao ang ilang tungkulin nang hindi batay sa kagustuhan ng mga tao, kundi batay sa mga pangangailangan ng gawain at kung makakapagkamit ba ng mga resulta ang paggampan ng isang tao sa tungkuling iyon. Masasabi ba ninyo na nagsasaayos ang sambahayan ng Diyos ng mga tungkulin batay sa mga individual na kagustuhan? Dapat ba nitong gamitin ang mga tao batay sa kondisyon na matutugunan ang mga personal nilang kagustuhan? Alin sa mga ito ang naaayon sa mga prinsipyo ng sambahayan ng Diyos sa paggamit ng mga tao? Alin ang naaayon sa mga katotohanang prinsipyo? Ito ay ang pagpili sa mga tao ayon sa mga pangangailangan ng gawain sa sambahayan ng Diyos at sa mga resulta ng pagganap ng mga tao sa mga tungkulin nila. May mga hilig at interes ka at may kaunti kang kagustuhang magampanan ang mga tungkulin mo. Pero dapat bang mauna ang iyong mga kagustuhan, interes at hilig kaysa sa gawain ng sambahayan ng Diyos? Kung nagmamatigas ka sa paggigiit nito, sinasabing, dapat kong gawin ang gawain ito. Kung hindi ako tutulutan na gawin ito, ayaw ko nang mabuhay, ayaw ko nang gampanan ang aking tungkulin. Kung hindi ako tutulutan na gawin ang gawain ito, hindi na ako gaganahang gumawa ng iba pa. Hindi ko na rin ibibigay ang aking buong pagsusumikap dito. Hindi ba't ipinapakita nito na may problema sa iyong saloobin sa paggampan ng tungkulin? Hindi ba't iyon ay lubusang kawalan ng konsensya at katwiran? Para matugunan ang mga personal mong kagustuhan, interes at hilig, hindi ka nag-aatubiling apektuhan at antalain ang gawain ng iglesia. Naaayon ba ito sa katotohanan? Paano dapat tratuhin ng isang tao ang mga bagay na hindi naaayon sa katotohanan? Ang isa pa, na siyang pinaka-importante, ay na kahit anong antas pa ng pagkaunawa ang makamit mo o kung kaya mo mang unawain ang mga bagay na ito, kapag may ginagawang mga pagsasaayos ang sambahayan ng Diyos para sa iyo, dapat magkaroon ka man lang muna ng saloobin ng pagsunod, sa halip na maging mapili o pihikan, o magkaroon ng sarili mong mga plano at desisyon. Ito ang katwirang dapat mong taglayin higit sa lahat. Naantig ako ng mga salita ng Diyos. Ang sambahayan ng Diyos ay nagsasaayos ng mga tungkulin, hindi batay sa personal na kagustuhan, kundi ayon sa mga pangangailangan ng gawain. Bagamat gusto kong gawin ang tungkuling may kaugnayan sa teknolohiya, hindi ko dapat unahin ang aking mga interes kaysa sa gawain ng iglesia. Saka, sa panahong iyon, walang kakulangan ng mga taong gagawa sa gawain ito. Pero may kakulangan ng mga tao para sa gawaing nakabatay sa teksto. Dati na akong gumawa ng tungkuling nakabatay sa teksto. Kaya may kaunti akong pagkaunawa sa mga prinsipyong kasama rito. Dapat kong isaalang-alang ang layunin ng Diyos, sundin ang mga pagsasaayos ng iglesia, at unahin ang gawain ng iglesia. Matapos maunawaan ang layunin ng Diyos,
Nanalangin ako sa Diyos na ituwid ang aking kalagayan at pagkatapos ay ginampanan ko ang tungkuling nakabatay sa teksto. Ang paglalantad at paghatol ng mga salita ng Diyos ang nagpatanto sa akin ng aking mga maling paghahangad. Natutunan ko rin kung paano pakitunguhan ng wasto ang aking mga interes at libangan. Salamat sa gabay ng Diyos. Sa hinaharap, anuman ang mga sitwasyong kaharapin ko, handa akong magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos at hangarin ang katotohanan upang magampanan ng maayos ang aking mga tungkulin.